Assalamualaikum at maligayang pagpabalik sa aking channel. For today's video, I'm going to teach you how to write Arabic letters and how to connect those letters to another letters. Okay, so let's start. Now, you have to remember that in writing Arabic, we always have to start from right to left. Okay? So ito po yung sekreto sa pagsulat ng Arabic. Unlike sa nakasanayan natin na English ay kabaliktaran. Mula kaliwa pa kanan. Okay? Pero sa Arabic, lagi po nagsisimula sa right papunta sa kaliwa. Now, sa pagsulat ng Arabic ay hahatiin natin ito sa tatlong uri. Una ay initial, ito yung sa unahan ng word. Medial, yung letter sa gitna ng word. At final, yung letter sa hulihan ng isang word. Okay? So in Arabic, as we all know, meron siyang 28 na letters. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung mga letters na yun, pwede nyong balikan ng aking previous video sa aking channel. Okay, so first letter natin ay meron tayong letter alif. Now, kapag yung isang word ay nag-starts with alif, ang letter alif ay hindi siya magbabago. Okay? So halimbawa, ito si guhit ay letter. Yung alif ay hindi siya nagbago. Then, hindi siya pwedeng dumikit sa susunod na letter. Okay? Yung susundan ni alif na letter ay hindi siya pwedeng dumikit doon. Next, si alif naman sa gitna ng letra. So halimbawa, ito ay letter at ito si alif. Then, another letter. Okay. So ito ay letter, ito si alif, at ito ay another letter. So as you can see, si alif ay dinikitan siya. Okay? Si alif, pwede siyang madikitan ng letra qablahu. Meaning, before ng alif ay pwede siyang madikitan. But, after ng alif, ay hindi siya pwedeng dumikit sa kanyang or sa panibagong letra. Okay? So next, meron tayong alif sa hulihan ng word. So halimbawa, ito ang letter and then si letrang alif. Okay. So ganun din. Si alif, kapag ang word ay nagtatapos sa alif, pwedeng dumikit si letter kay alif. Okay? Dahil siya ay nasa hulihan. So ilalagyan natin siya ng mark ngayon dahil mamaya ay i-discuss ko kung para saan yung mark na yan. Okay? So next letter natin, we have the letter ba. Ayan. Si letter ba. As you can see, meron siyang curve. May pa-curve siya sa dulo. Okay? Meron siyang curve sa dulo. But, kapag si letter ba ay nasa unahan ng letra, okay, susulat natin yung guhit and then yung kanyang katawan. Pero, hindi na natin ilalagay yung kanyang curve. Okay? Hindi na ilalagay yung kanyang curve. So, magiging ganito na lang si letrang ba. Okay? Para siyang may leeg and then katawan. Okay. So, yung tuldok niya ay nasa ilalim. Okay? Next, kapag naman si letrang ba ay nasa gitna ng letra. Ayan. So, halimbawa ito ay letter. Ito si ba, yung guhit, tapos yung kanyang katawan. Then, ilalagay natin yung tuldok sa ilalim. Okay? So, halimbawa ito ay letter. At ito ngayon yung ating ba. Yung letrang ba natin. And then, si letter ba naman sa hulihan ng letra. Halimbawa, ito ay letter. At ito si letrang ba. Okay? So, ibinalik natin yung curve ni ba. Kahalintulad ng naunang letra, yung nakahiwalay. Okay, kapag siya ay nasa hulihan, ibabalik natin yung kanyang curve or yung kanyang parang buntot. Okay. So, ganun din ang letter ta. Letter ta, actually parehas lang sila, at ang letter ta, tatlong tuldok. Okay? Same lang sila ni letter ba, letter ta, at saka si letter ta. Ang kaibahan lang ay yung kanilang placement ng kanilang mga tuldok. Okay, so halimbawa, meron tayong letter ta, same lang din sa unahan ng word, then yung kanyang dalawang tuldok ay sa ibabaw. Si letter ta sa gitna, ito ay letter halimbawa, then isulat natin si letter ta sa gitna. Then,
yung kanyang dalawang tuldok sa itaas. At sa hulihan naman ng letra, ito ay halimbawa ay letra, and then isulat natin si letter ta. Ayan. So same lang sila ng procedure ni letter ba. And then letter ta, again, 1, 2, and then yung kanilang tuldok. Sa gitna, medial, halimbawa ito ay letra, then isulat natin si letter ta. Then yung kanyang tatlong tuldok, and then sa hulihan ng letra, same procedure. Halimbawa ito yung kanyang dinikitan na letra, and then ilagay natin yung letter ta, and then yung kanyang tuldok. Okay? So, mapapansin ninyo na magkakaparehas sila tatlo. Okay, so next letter natin, after ng ta, ay meron tayong letrang jim. Okay? Si letter jim ay, okay, ganyan. Letter jim, letter ha, at letter kha. Okay? As you can see, pare-parehas po silang tatlo. But, nagkaiba-iba sila sa kanilang tuldok. Ang letter jim, nasa ibaba yung kanyang tuldok. Ang letter ha ay wala siyang tuldok. At ang letter kha ay meron siyang tuldok sa itaas. Okay, so paano sila isusulat sa initial, sa medial, at saka sa final? Now, dito tayo sa unahan ng word. Kapag si letrang jim ay nakita natin sa unahan ng word, ay ito lamang yung kukunin natin, yung kanyang ulo. Okay? Yung kanyang ulo lang yung kukunin natin. Meaning to say, iiwan natin yung kanyang buntot. So, halimbawa, meron tayong kanyang ulo, and then, like that. Okay? Tapos yung kanyang tuldok sa ilalim. So, bakit in-straight lang? Kasi nga, dito ka na magdadagdag ng letters. Okay? Diyan mo na siya i-connect. Kung may kasunod siyang letra, diyan mo siya i-connect. Next naman, meron tayong sa gitna. So, halimbawa, ito yung letter. Okay? And then, isulat natin si jim. Yung kanyang tuldok. Ayan. Nasa gitna siya. And then, pag nasa hulihan naman, halimbawa, ito ay letter. And then, si letter jim. So, ikakopy lang natin ulit yung nasa dulo. Okay? Same lang. Parang bumalik siya. Ikakopy natin yung kanyang buntot. Okay? So, again, ito ay sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Okay? So, same lang sila ni ha at saka ni kha. Ang kaibahan lang ay yung tuldok. Now, si ha ay wala siyang tuldok. Meaning to say, ikakopy mo lang, ayan, walang tuldok. Pag nasa gitna, halimbawa yan ay letra, then ikakabit mo si letrang ha sa gitna. Okay? At sa hulihan, halimbawa ito ay letra, then sa letrang ha sa hulihan ng word, nang wala siyang tuldok. Okay? Next, we have the letter kha. Letter kha, copy lang natin. Then yung kanyang tuldok ay nasa ibabaw. So dito natin ilalagay yung kanyang tuldok. Next, we have in the medial. Halimbawa, ito ay letter, and then letter kha. Okay? Then yung kanyang tuldok. And then the last one, we have final sa ulihan, letter kha. Then yung kanyang tuldok sa itaas. Okay? So, wag po kayong malilito ha, kasi etong tatlong letters na yan ay pare-parehas ang itsura. Nakaiba lang sila sa tuldok. So, kapag nakita ninyo ito, nasa ilalim yung tuldok, okay, meaning to say, ito ay jim. Siya ay jim. Kapag naman nakita nyo siya ng walang tuldok, okay, ito ay letrang ha. At kapag naman nakita nyo siya na nasa ibabaw yung tuldok, ito naman ay letrang kha. Okay? So next we have the letter dal. Okay, ang pagsulat ni dal ay ganyan. And may kaparehas siya ng itsura, which is the letter dal. Kaya lang, meron siyang tuldok sa ibabaw. Okay? Si letter dal at saka si letter dal. Okay, so lagyan natin sila ng mark. Bakit kaya siya may mark? Okay, so mamaya sa dulo ng ating video ay sasabihin ko kung para saan yung mga mark na yan.
Okay? So, halimbawa, si Dal ay nasa unahan ng word. So, anong gagawin natin dyan? Simple lang. Walang magbabago sa kanya. Okay? Walang magbabago. So, halimbawa, ito yung letter. Ayan. So, si Dal, sa umpisa, ay hindi siya pwedeng dumikit sa letters. Okay? Hindi siya pwedeng dumikit sa mga letters na kanyang susundan. Next, sa gitna. Paano pag si Dal ay nasa gitna? Halimbawa, ito yung letter at si Dal. Okay? Then, another letter. Okay, as you can see, si Dal ay pwede siyang dumikit sa letter na sumunod sa kanya. Okay? O yung sinundan niyang letters. Okay, yung before. Pwede siyang dumikit sa sinundan niyang letters. Pero, again, hindi naman siya pwedeng dumikit sa susunod sa kanya na letters. Okay? So, ganyan. And then, sa hulihan naman, halimbawa ito yung letters na kanyang didikitan. And then, kopyahin natin si letter Dal. Okay, so ganun lang. Pwede siyang dikitan, pero hindi siya pwedeng dumikit. Okay? So, as you can see, wala po nagbago sa itsura ni Dal. Okay. Same goes to letter Dal. Ayan. Ang kaibahan lang ay meron siyang tuldok. Now, sa letter Dal, sa unahan, okay, letter Dal sa unahan, lagyan ng tuldok, and then, letter. Okay, hindi siya pwedeng dumikit. Okay, sa letter Dal, sa gitna naman, halimbawa ito yung letter, and then sa letter Dal, tuldok, and then another letter. Kasi nga, nasa gitna siya. Okay, again ha, letter Dal, pwede siyang dikitan ng letra bago or before, pero hindi siya pwedeng dumikit sa letter na after or yung letter na kanyang susundan. Okay? And then, sa hulihan din, same lang din. Letter halimbawa ito. And then yung letter Dal. Okay? So, ganun din. Pwede siyang dikitan pero hindi siya pwedeng dumikit. Okay? Pwede siyang dikitan pero hindi siya pwedeng dumikit sa susunod sa kanya na letter. Again ha, susunod sa kanya na letter, meaning dito sa left. Okay? Kasi nga, ang pagsulat sa Arabic ay from right to left. Okay? Okay, so next letter, we have the letter Ra. The letter Ra. Okay? The letter Ra, and the letter Zay. Okay? The letter Zay. So, ang kaibahan lang nila, si Ra ay walang tuldok, si Zay ay may tuldok sa ibabaw. Okay? Same lang sila. Okay. Now, paano naman isusulat si Ra sa umpisa ng word? So, kagaya ng nauna, si Dal at saka si Dal, ay same lang sila ni Ra at saka ni Zay. Meaning, lalagyan natin sila ng mark. Okay? Okay, sa umpisa, si Ra ay nasa unahan ng letra. And then, ito yung sumunod sa kanya na letter. So, as you can see, hindi siya pwedeng dumikit sa susunod sa kanyang letra. Okay? Sa gitna naman, halimbawa ito ay letra, at ito si Ra. Okay, ayan si Ra. And then, another letter. So, as you can see, si letter Ra ay wala nagbago sa kanyang itsura. But, ang letter Ra na yan ay pwede siyang dikitan ng letra bago yung Ra at hindi naman siya pwedeng dumikit sa letra na susunod sa kanya. Okay? Next, we have letter Ra sa last word. Okay? The letter Ra sa hulihan ng isang word. So, halimbawa, ito yung letter and then, i-copy lang natin yung letrang Ra. Ayan. So, ganun din. Ang letrang Ra ay pwede siyang dumikit sa letter before niya. Okay? Pero,
yung after niya na letter, ito, ay hindi siya pwedeng dumikit. Okay. So, parehas lang sila ng procedure ni letrang Xi dahil parehas sila na itsura at nagkaiba lang sa tuldok. Okay, so ikakopy lang natin yan. Xi sa umpisa ng word. Tuldok and then another letter. Halimbawa, letter. Okay, si Xi naman sa gitna. Halimbawa, ito ay letra. And then, i-copy natin si Xi na nasa gitna. And then, tuldok. And then, another letter. Okay, si Xi na nasa hulihan. Ika-copy lang ulit natin. And then, tuldok. Okay? So, wag po kayong malilito ulit ha. Dahil, ang ra at saka si Xi ay magkaiba. Okay? Ang ra at saka si Xi ay magkaiba. Ang pinagkaibahan nila ay yung tuldok. Okay? Pag may tuldok, automatic siya ay si Xi. Kapag walang tuldok, siya po ay si ra. Okay? Next, after nyan, meron tayong sin. Letrang sin. At letrang shin. Okay? Parehas ang itsura, pero nagkaiba lang sa tuldok. Ang letrang sin, wala siyang tuldok. At ang letrang shin ay meron siyang tatlong tuldok. Okay, so parehas lang din sila ng pagsulat. Now, kagaya ng naunang letter na si ha, o si jim, ha, at saka si kha, meron silang mga buntot, di ba? So, ganun din, tinanggal din natin yung buntot nila. So, ganun din yung gagawin natin dito. Tatanggalin din natin yung kanilang mga buntot. Okay? So, ititira natin itong parang mga ngipin nila. Ayan. So, halimbawa, sa letrang sin, sa umpisa ng letra, or sa umpisa ng word, ikakopy mo lang yung kanya mga ngipin, and then, ganyan. Okay? Instead na magpo-form ka ng curve na buntot niya, gagawin mo na lang siyang straight line. Okay? Kasi dito ka magko-connect ng letters. Dito ka magko-connect ng letters sa kanyang buntot na ito, na straight. Okay? Then, next naman sa gitna, halimbawa ito ay letra, and then, nasa gitna si sin. So, ganun din. Ikakopy mo yung kanyang ulo. 1, 2, and then yung kanyang katawan. Ayan. So, dito ka ito ay letra, halimbawa, then dito ka mag-a-add ng another letra dito sa kanyang buntot. Okay? Kailangan maka-form kayo na parang W. Okay? So, sa hulihan ng letra, ibabalik natin yung kanyang buntot. So, halimbawa, ito ay letra. Then, si letter sin sa hulihan, ayan, ibabalik natin yung kanyang buntot. Okay? Kasi nga, nasa last na siya ng isang word. Okay, so ganun din, same sila letrang shin. Ang kaibahan lang, mag-a-add ka lang ng tatlong tuldok. So, halimbawa, meron tayong letrang shin, 1, 2, 3 na tuldok. Sa gitna, ito ay letra, then letrang shin. Ilagay natin yung tuldok, 1, 2, 3. At sa hulihan, halimbawa yan ay letra. And then sa letrang shin, na may buntot. Then 1, 2, 3 na tuldok. Okay? So yan ang kaibahan ni letrang sin at saka ni letrang shin. Tuldok lamang po yung kanilang pinagkaiba. Now, let's go to letter sod. Letter sod. And letter bud. Letter sod and letter bud. Okay? So, same sila ulit ng itsura, nagkaiba lang sa tuldok. Sa umpisa, kukunin lang natin ulit yung kanilang ulo. So, kukurve lang kayo ng pabilog, and then, may ganyan, parang ngipin, and then, guhit. Okay? Kasi itong guhit na ito, dyan kayo mag-a-add ng letters. Okay? So, kailangan makita itong parang guhit na yan sa gitna. Okay? Next naman, nasa gitna naman, halimbawa ito ay letter. Okay? Tapos, i-copy natin ulit si sod. Ayan. Okay? Ito ay letter. Letter to. At ito naman yung kanyang buntot. Dito kayo mag-a-add sa end niya. Sa end ng kanyang buntot. Okay? Sa last naman, ibabalik natin yung kanyang buntot. Kagaya ng ginawa natin kay letrang shin. Okay? Halimbawa, ito ay letter.
and then letrang sod na may buntot. Okay, simple as that. And then, same goes to letter dod. Okay, ang kaibahan lang, yung tuldok nga. Okay, and then, yan, then tuldok. Next, sa gitna, letter halimbawa, copy the letter dod, then tuldok. And then, sa hulihan, letter halimbawa, then copy the dod na may buntot, then tuldok. Okay, sa ganun lang. Same sila ng itsura, maliban lang sa kanilang mga tuldok. Again ha, huwag malilito. Kapag si sod ay walang tuldok, that means siya ay letter sod. Ngunit, kapag naman nakita niyo siya na may tuldok, that means siya ay letrang dod. Okay?